Magbigay ako ngayon ng opinion, reaction dito sa post ng Solid DDS News tungkol ito sa pahayag ng Pangulong Marcos Jr. sa libreng pagpapa-hospital ng mga Pilipino. Sabi niya, huwag puro salita lang. Mandato mo, gawin yan dahil trabaho mo yan, PBBM. Huwag puro salita na hanggang target lang gawin mo. Okay. Kasabay ng pamamahagi ng patient transport vehicles para sa mga lungsod at munisipalidad sa Luzon, inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang aspirasyon na darating ang panahon na wala nang babayaran ang mga Pilipino sa mga hospital. Wow! Palakpak naman dyan. Di ba? Ang ganda. Kaya lang, aspirasyon pa lang ito. O kaya kagustuhan. Sabi niya, kapag naayos natin ang ating ekonomiya ng mabuti at kaya naman siguro natin, wala nang kontribusyon ang pasyente, saad ng Pangulo. Kapag nagkataon ay tanging administrative cost na lang ang babayaran ng mga pasyente gaya ng sa ibang bansa, ayon sa Pangulo. Hindi pa man sapat ang pondo at sistema upang maipatupad ito, tinayak ng Pangulo na patuloy ang gagawing hakbang ng pamahalaan upang mapagaan pa ang buhay ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagpapalawak ng insurance coverage ng PhilHealth, pagpapababa ng kontribusyon ng individual na ospital, at pagpaparami ng bagong urgent care and ambulatory service centers. Yan po ang payag ng Pangulo. Yan o. Ang kapsyon, ganda ng kapsyon, PBBM target na maging libre ang serbisyo sa mga ospital. Serbisyo medical para sa mga Pilipino patuloy na pinapalakas. Okay. Tingnan natin, may link na nilagay dito. Ganda, no? Kailan mangyayari yun? Before 2028? Ito. Kanyang aspirasyon na darating ang panahon na wala nang babayaran pa ang mga Pilipino sa mga ospital. Ayon sa Pangulo, mangyayari ito kapag napabuti pa ang ekonomiya ng bansa at kapag nagkataon ay tanging administrative cost na lang ang babayaran ng mga pasyente. Pero aminado ang Pangulo na sa ngayon ay hindi pa sapat ang sistema, lalo't kulang pa din sa pondo para matupad ito. Gayunpaman, patuloy na gagawa ng hakbang ang pamahalaan para mapagaan ang buhay ng mga Pilipino, gaya ng pagpapalawak ng insurance coverage ng PhilHealth. Gayon din ang pagpapababa ng kontribusyon ng isang individual na ospital. Pinaiigting din aniya ngayon ang mga bagong urgent care and ambulatory service o bukas para sa mga nangangailangan ng atensyong medikal. At kung tayo'y magawa natin, pag naayos natin ang ating ekonomiya na mabuti at kaya na natin, ay kaya naman siguro natin, wala nang kontribusyon ng pasyente. Wala natin ang siguro yung kagaya sa ibang lugar na nakikita ko, na nasubukan ko, administrative cost lang. Wala yun, mga 100 piso yun. Tama na yun. Yun lang ang siguro na ibigay nila. Yun lang, that is the aspiration. Aspiration. Studies inspires us to see the world. Ang galing, ang galing. So, di ba ang ganda? Ang aspirasyon ng Pangulo. Ang tanong, kailan mangyayari yun? Sa Pilipinas, meron na bang mga lugar na libre? Yes, meron na po. Ang Davao City, saan pa yung pan? May post noon ni Professor Clarita Carlos. I think South Cotabato. Meron pang 2 probinsya kung hindi ako somewhere in Zamboanga.
Meron na eh, kaya na eh. Eh kung kaya ng mga mangilang-ilang probinsya, kaya ng Davao City, bakit hindi kaya ng Pilipinas? Nasa leadership yan. Ang alam kong bansa na libre na may OFW na nag-post, I think Malaysia. Kasi yung OFW, na hospital daw siya doon, wala siyang binayaran sa Malaysia. So, kailan pa yan mangyayari yung aspirasyon na yan? Kung talagang gusto ng administrasyong itong tulungan ang pasyenteng Pilipino, bakit nila pinakialaman yung pundo ng PhilHealth? 60 billion yun. Pinakialaman, transfer sa National Treasury at ginamit kung saan-saan sa infrastruktura daw na nabuking sila sa oral arguments ng mga Supreme Court Justices na may pundo naman ang mga infrastructure yan, ginastos pa doon ang PhilHealth. So, maniwala ba tayo sa aspirasyon ng Pangulo na darating ang panahon maging libre ang bayarin ng mga pasyente sa lahat ng ospital? I just don't know. O kaya pangso na lang yan. O, yung mga ambulance, na-procure yun out of funds ng PCSO. Sabi ni Atty. Guanzon sa kanyang post, magkano kayang halaga? Tapos ang nabibigyan lang sa Luzon lang, eh how about sa Visayas? How about sa Mindanao? So, again, walang masama sa mangarap. Kagaya ng pangarap na maging 20 pesos per kilo ang bigas, meron na daw. Kaya lang, sa mga kadiwa store mo lang mabibili. Isaan ang mga kadiwa store, hindi pa ako naghanap ako, may nahanap ako, wala namang bentang binibigas na libre. Ano pa, ang daming mga pangarap, pang-aspirasyon, walang magugutom na Pilipino. Sige, magtiis na lang tayo sa puros aspirasyon sa kuwan ng Pangulo. Sana magkakatotoo.